araw ay tila ordinaryo sa malawak na mansyon sa tuktok ng burol. Ang hangin ay malamig, may dalang amoy ng mga bulaklak sa hardin, ngunit sa kabila ng lahat ng kayamanan at katahimikan, may kakaibang lungkot na bumabalot sa puso ng bilyonaryo. Si Don Rafael, kilala sa kanyang taglay na yaman, kagalingan sa negosyo, at disiplina, ay may isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang pangungulila na matindi, tila may kulang sa kanyang mundo. Nasaan kaya si Aling Luming? Bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang maluwag na hagdan na dati tinatahak ng kanyang matalik na kasambahay bawat umaga. Hindi lang siya nawawala ng ilang oras, kundi araw na iyon, tila naglaho sa hangin ang presensya ng babaeng naging haligi ng kanyang tahanan sa loob ng maraming taon. Ang bawat silid na kanyang pinapasok, mula sa malalaking sala hanggang sa mga maingat na inayos na kwarto, ay puno ng katahimikan. Ang amoy ng kape sa kusina ay hindi naroon, ang tunog ng mga binti na dahan-dahang naglalakad sa kahoy na sahig ay nawala. Si Aling Luming ay hindi lamang kasambahay. Siya ang nag-alaga sa kanyang bahay, nagtiyak na maayos ang lahat, at sa kabila ng pagiging matanda na, hindi kailanman siya nagreklamo. Marami na siyang pinagsamahan ng pamilya, at sa bawat ngiti at halakhak sa loob ng mansyon, siya ay naging tahimik na saksi ng bawat tagumpay at kabiguan ni Don Rafael. Ngunit ngayon, ang kanyang pagkawala ay parang isang sugat sa puso ng bilyonaryo, isang katotohanang hindi niya inasahan na darating. Habang lumalakad siya sa malawak na hall, napansin niya ang isang maliit na tela na natira sa sahig. Isang panyo. Kilala niya ang kulay at texture, tiyak na pag-aari ito ni Aling Luming. Bumaba ang kanyang dibdib at ramdam ang bigat sa dibdib. Bakit hindi siya nagsabi? Bakit hindi man lang niya ipinaalam kung saan siya pupunta? Muling bulong niya. Hindi niya maintindihan. Ang bawat hakbang sa kahoy na sahig ay may dalang pangamba at takot, hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang taong pinapahalagahan niya ng higit sa lahat, isang taong sa loob ng maraming taon. Naging bahagi ng kanyang buhay nang hindi niya namamalayan. Si Don Rafael ay lumabas sa veranda, tinitingnan ang malawak na hardin na puno ng bulaklak at punong may prutas. Ang araw ay papalubog na, at ang kanyang anino ay humahalo sa dilim na dahan-dahang bumabalot sa mansyon. Sa bawat hakbang, ang kanyang isip ay puno ng tanong. Ang bawat tanong ay may kasamang kaba at pangamba, ano ang nangyari kay Aling Luming? Saan siya pupunta nang hindi nagsabi? Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ang mundo niya ay puno ng kontrol at katiyakan, ngunit sa pagkawala ng kasambahay, naramdaman niya ang kawalan ng kontrol sa pinakamahalagang bagay, ang taong nagmamahal at nag-aalaga sa kanya at sa kanyang tahanan ng walang hinihinging kapalit. Nagpa siya si Don Rafael na magsimula ng paghahanap. Hindi siya papayag na ang pagkawala ng isang taong mahalaga sa kanya ay maiiwan na lamang sa kapalaran. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya sa labas ng mansyon, tila lumalaki ang misteryo. Ang mga kapitbahay ay nagsasabing hindi nila nakita si Aling Luming buong araw. Ang kanyang mga kaibigan sa barangay ay nagulat sa tanong na iyon, hindi nila inasahan na ang isang babaeng tahimik at simpleng buhay ay biglang mawawala sa kanilang mata. Habang lumalalim ang gabi, ramdam ni Don Rafael ang bigat ng kanyang pagkabahala. Tumigil siya sa harap ng isang maliit na sapa na dumadaloy sa likod ng mansyon, pinagmamasdan ang tubig na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit may kasamang determinasyon. Alam niya, kahit gaano man karami ang pera, ang totoong halaga ay nasusukat sa pagmamahal at tiwala ng mga taong nagbibigay kahulugan sa buhay niya. At sa panahong iyon, sa gitna ng katahimikan, isang damdamin ang nag-udyok kay Don Rafael. Hindi niya palalampasin ang pagkakataon na malaman ang katotohanan. Ang katotohanang matagal na niyang hindi nakikita, ngunit ngayon ay humihingi ng liwanag. Ang kanyang paghahanap ay magsisimula sa susunod na araw, ngunit hindi niya alam na ang bawat hakbang ay magbubunyag ng isang lihim, isang katotohanan na magbabago sa kanyang pananaw sa buhay, sa kayamanan at higit sa lahat, sa pagmamahal sa mga taong tahimik na nagmamalasakit sa kanya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Don Rafael. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana ng mansyon, ngunit sa loob ng puso niya, nananatili ang dilim ng pangamba. Ang bawat tunog sa loob ng bahay ay parang kumikilos sa kanyang mga nerbiyos, ang mga pintuan na nag-uga, ang mga sahig na nagkikiskisan sa ilalim ng bigat ng kanyang mga hakbang, bawat maliliit na galaw ay tila may mensahe. Aling Luming, nasaan ka na ba?
Tanong niya, at sa bawat pagbigkas ng pangalan, ramdam niya ang bigat sa dibdib, parang may kulang na hindi maipaliwanag. Hindi siya sanay na ang isang tao sa kanyang paligid, na naging bahagi ng kanyang mundo, ay maglalaho ng ganito, nang walang paalam. Pinili niyang magsimula sa pinakamalapit na kapitbahay. Una niyang nilapitan si Mang Ramon, ang matagal ng kaibigan ng kanyang kasambahay. Isang matandang lalaki na may malumanay na mukha at mahinhin na boses, nakilala sa barangay bilang taong maaasahan at mabait. Mang Ramon, bungad ni Don Rafael, hindi mo ba nakita si Aling Luming kahapon o kaninang umaga? Napatingin si Mang Ramon sa kanya, bahagyang nag-aalangan. Ah! Don Rafael, hindi po, wala po siyang ipinakita o sinabi sa amin kahapon. Parang tahimik lang po siya at biglang wala na. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng mas matinding kaba sa puso ni Don Rafael. Hindi niya inaasahan na ganoon lang kasing bigla mawawala ang isang taong mahalaga sa kanya. Ramdam niya ang pangulila at takot, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kawalan ng kontrol sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang mundo. Nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap. Lumakad siya sa kalsada na may kahoy na poste at maliit na tindahan sa gilid. Nakipag-usap siya sa mga tindera, sa mga bata na naglalaro sa kalye, at kahit sa matandang nagtitinda ng prutas. Lahat sila ay nagsabi ng parehong sagot, wala silang nakitang babae na tumutugma sa paglalarawan ni Aling Luming. Ngunit sa bawat pag-uusap, nakakuha siya ng maliit na pahiwatig, isang tao sa palengke ang nakita siyang may daladalang supot at tila nagmamadali, isang tindera ang nagsabing nakarinig siya ng babae na nagbiro tungkol sa isang ibagong simula. Ang bawat clue ay tila maliit at walang kahulugan, ngunit sa puso ni Don Rafael ay lumilitaw na misteryo. Ang babae na dati tahimik at mahinahon, ngayon ay nag-iiwan ng mga bakas na parang puzzle na kailangang buuin. Ang bawat hakbang sa paghahanap ay puno ng emosyon, pagkabalisa, pangamba, at kaunting pag-asa na sana ay maayos ang lahat. Habang naglalakad siya sa palengke, napansin niya ang isang tindahan ng gulay kung saan tila may naiwang panyo. Paglapit niya, nakita niya ang panyo na may bahid ng luha. Kilala niya ang texture at kulay, tiyak na pag-aari iyon ni Aling Luming. Napalingon siya sa paligid, ngunit wala. Tila nawala ang lahat sa hangin, at ang panyo ay nag-iisa sa mesa, tila may mensaheng nais iparating. Sa puntong iyon, ramdam ni Don Rafael ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanang unti-unting lumilitaw. Ang kanyang kasambahay, na matagal nang naging haligi ng kanyang tahanan at buhay, ay may sariling lihim, sariling mundo, na hindi niya ganap na nakikilala. Ang bawat maliit na palatandaan ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, may mga bagay na hindi niya kontrolado, mga damdaming, pangarap at takot ng ibang tao. Pagbalik niya sa mansyon, hindi siya nakapagpahinga. Umupo siya sa veranda, pinagmamasdan ang mga bulaklak at punong namumunga sa hardin, habang iniisip ang mga pahiwatig. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang kanyang iniisip? Ano ang nangyari sa kanya, bulong niya sa sarili. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam, ngunit sa loob ng kanyang puso, may damdaming kumikilos, isang pagnanais na maunawaan ang kasambahay, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang isang tao na may sariling kwento at emosyon. Sa paglipas ng hapon, lumakas ang determinasyon ni Don Rafael. Nagdesisyon siyang puntahan ang mga lugar na madalas puntahan ni Aling Luming, ang simbahan, palengke, at kahit ang maliliit na kalye na alam niyang pinupuntahan niya kapag may oras para sa sarili. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya na mailalim na katotohanan na unti-unting mabubunyag. Ang bawat bakas, bawat pahiwatig, ay parang isang piraso ng puzzle na, kapag naipon, magpapakita ng mas malaking larawan, isang lihim na matagal na niyang hindi nakikita, ngunit ngayon ay magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang gabi ay bumabalot muli sa mansyon. Si Don Rafael ay nakaupo sa kanyang opisina, sinusulat ang mga detalye, pinag-iisipan bawat pahiwatig, at tinatantiya ang susunod na hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang determinasyon. Alam niya, ang paghahanap na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng kasambahay, kundi sa pagtuklas ng isang lihim na matagal nang nakatago, isang katotohanan na kapag natuklasan, ay magbabago hindi lang sa kanyang pananaw sa buhay, kundi sa kanyang puso at sa mga taong mahalaga sa kanya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, muli nang nagising si Don Rafael sa kanyang mansyon.
Ngunit hindi tulad ng dati, ang kanyang paggising ay hindi lamang dahil sa mga gawain o negosyo, ito ay dahil sa pangamba at pag-aalala. Ang bawat segundo na lumilipas nang wala si Aling Luming ay parang taon sa kanyang puso. Habang naglalakad siya sa malawak na veranda, napansin niya ang isang maliit na bagay sa sulok ng hardin, isang sapatos na kilala niyang suot ni Aling Luming. Lumapit siya, dahan-dahang kinuha ito sa kanyang mga kamay, at ramdam ang bigat ng damdaming pumapailan lang sa kanyang puso. Hindi ito basta sapatos na naiwang nakalimutan. Para sa kanya, ito ay pahiwatig, isang mensahe na ang kasambahay niya ay nasa labas, ngunit may dahilan sa kanyang pagkawala. Nagdesisyon si Don Rafael na maglakad sa paligid ng barangay, kung saan madalas makita si Aling Luming kapag may personal na lakad. Habang naglalakad siya, nakasalubong niya si Aling Maritz, isang kapitbahay na kilala sa kanilang lugar bilang taong maaasahan sa pagbibigay ng impormasyon. Aling Maritz, wika niya, may bahagyang kaba sa tinig, hindi po ba nakita ninyo si Aling Luming kahapon? Kahit saan po, sa simbahan o sa palengke. Napahinto si Aling Marites sa kanyang ginagawang paghugas ng mga plato at dahan-dahang tumingin kay Don Rafael. Ah! Don Rafael, nakita ko siya kaninang umaga sa dulo ng kalsada, pero parang may iniisip siya, may bigat sa kanyang mukha. Hindi siya nakatingin sa akin at hindi rin siya nakangiti tulad ng dati. Parang may pinagdadaanan siya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Don Rafael. Hindi niya inaasahan na ang tahimik at mahinahon niyang kasambahay ay maisariling pasanin na hindi niya matanto sa loob ng maraming taon. Ang bawat taon na kasama niya si Aling Luming sa bahay ay puno ng pagtitiwala at pangangalaga, ngunit ngayon, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya alam, ang parte ng kasambahay na pribado, tahimik, at puno ng damdaming hindi nasabi. Nagdesisyon si Don Rafael na sundan ang bakas ni Aling Luming. Habang naglalakad sa makipot na daan, naaalala niya ang bawat alaala na kasama niya ito, ang mga araw na sila ay nagtatawanan sa kusina, ang mga gabing siya'y binabantayan sa oras ng trabaho, at ang bawat simpleng kwento ng buhay ni Aling Luming na nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Ang lahat ng iyon ay nagbabalik sa kanya, at ramdam niya ang pangangailangan na malaman ang katotohanan. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang maliit na tindahan na tila pinupuntahan ni Aling Luming noon. Doon, may isang batang naglalaro ng bola sa gilid, at sa kanyang paglapit, narinig ni Don Rafael ang isang bulong. Ay, Luming, ayoko na, gusto ko na ng bagong simula. Tumigil siya sa kanyang hakbang. Ang tinig na iyon, tiyak na boses ni Aling Luming. Ramdam niya ang kaba, pero may kasamang pag-asa. Hindi ito simpleng pagkawala, ito ay tanda ng isang bagay na matagal nang pinipigil ng kasambahay, isang lihim, isang pangarap, o isang problemang hindi niya kailanman inihayag. Habang nag-iingat na lumapit, nakita niya ang isang maliit na papel na naiwan sa tindahan. Dahan-dahan niya itong kinuha at binasa. Pasensya na po, Don Rafael. May mga bagay po akong kailangang harapin na hindi ko kayang ipaliwanag sa ngayon. Hindi ko po kayo iniwan, pero kailangan ko po muna itong ayusin para sa kapakanan ng lahat. Salamat po sa inyong pangunawa. Ang puso ni Don Rafael ay sumabog sa damdamin, kalituhan, pangamba, at kaunting saya. Ang sulat na ito ay malinaw na palatandaan ng pagkakakilanlan at pinagdadaanan ni Aling Luming. Hindi ito basta pagtakas, kundi isang tahimik na pakikipaglaban sa mga suliranin na matagal niyang tinatago. Mula sa tindahan, naglakad siya patungo sa simbahan, isa pang lugar na kilala niyang pinupuntahan ni Aling Luming kapag siya ay nag-iisip o nananalangin. Sa bawat hakbang, ang kanyang isip ay puno ng tanong at damdamin. Ano ang pinagdadaanan niya? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ano ang sikreto na matagal niyang pinipigil? Pagdating niya sa simbahan, nakita niya ang ilang tao na nagdarasal, at sa isang tabi, may isang babae na tahimik na nakaupo, si Aling Luming. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit mailiwanag ng determinasyon. Hindi niya alam na may taong sumusunod sa kanya, ngunit ramdam ni Don Rafael na ang presensya niya ay hindi nakapipigil sa kasambahay. Dahan-dahan niyang nilapitan, at sa bawat hakbang, naramdaman niya ang tibok ng puso niya. Ang bawat salita na binitiwan niya sa nakaraan ay bumabalik sa kanya, ang pasensya, ang tiwala, at ang pagmamahal na hindi nasabi. Ngayon, tila may pagkakataon siyang maunawaan ang buong kwento, ngunit alam niya na kailangan niya ng panahon, at higit sa lahat, respeto sa damdamin ng kasambahay.
Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad pabalik sa mansyon, dala ni Don Rafael ang bagong impormasyon at bagong emosyon. Ang kanyang paghahanap ay unti-unting nagbubukas ng pinto sa isang lihim na matagal nang nakatago. Ang kasambahay niya ay may pinagdadaanan na hindi niya maintindihan sa una, ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya na ang lihim na ito ay magbabago hindi lamang sa buhay ng kasambahay, kundi sa kanyang sariling puso. Isang katotohanan na hindi niya maiiwasan, ngunit kailangang harapin. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, muling gising si Don Rafael, ngunit ang kanyang paggising ay hindi na lamang simpleng pag-aalala. Ang puso niya ay puno ng determinasyon at pagnanais na maunawaan si Aling Luming. Hindi sapat ang mga palatandaan o pahiwatig, gusto niyang malaman ang katotohanan, ang kabuuan ng pinagdadaanan ng babaeng naging haligi ng kanyang tahanan sa loob ng maraming taon. Habang naglalakad siya patungo sa palengke, iniisip niya ang bawat alaala na kasama si Aling Luming, ang bawat ngiti, bawat kwento, bawat gabing siya'y nag-aalaga sa kanilang tahanan nang walang hinihinging kapalit. Ngayon, ramdam niya na may mas malalim na bahagi ng kanyang kasambahay na matagal niyang hindi nakikilala. Dumating siya sa palengke at agad na nagtanong-tanong. Isang tindera, si Aling Benita, na matagal nang nakakasama ni Aling Luming, ay may malungkot na titig. Don Rafael, alam ko na ang sinasabi mo. Si Aling Luming nahihirapan po siya. May utang po siya sa ospital para sa kanyang anak. Ang bata po niya may sakit at hindi po niya kayang sabihin sa sinuman. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa dibdib ni Don Rafael, tulad ng mabigat na bato. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng pagiging tahimik at mahinahon ni Aling Luming, may matinding pinagdadaanan ito sa buhay. Ang babaeng inakala niyang laging masaya at kontento ay mailihim na pasan, isang pasanin na hindi niya alam sa kabila ng maraming taon na magkasama. Nagpasya si Don Rafael na sundan ang bakas na iyon. Pumunta siya sa ospital, isang maliit na klinika sa gilid ng lungsod. Doon, nakitang nakaupo si Aling Luming sa isang sulok, nag-iisa, may luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ramdam ni Don Rafael ang bigat ng damdamin, ang bawat hakbang patungo sa kanya ay may kasamang kaba, galit sa sarili dahil hindi niya alam ang pinagdadaanan nito, at habag sa babaeng buong buhay niyang pinahalagahan. Dahan-dahang nilapitan ni Don Rafael si Aling Luming. Luming, bakit hindi mo sinabi sa akin? Wika niya, may bahagyang nanginginig na tinig. Napatingin sa kanya si Aling Luming, may halong takot at lungkot sa kanyang mga mata. Don Rafael, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin. Ayokong istorbohin ang buhay ninyo, ayokong pakiramdamin ninyong may obligasyon kayo sa akin. Kaya ko na lang po tiniis lahat. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang sakit sa puso ni Don Rafael. Sa kanyang kayamanan at kapangyarihan, naisip niya na kayang niyang tulungan ang kasambahay. Ngunit ang kanyang pride at paggalang sa privacy nito ay nagdala ng matinding pangamba, paano niya sisimulan ang pagtulong nang hindi nadarama ni Aling Luming na siya ay pinapagalitan o pinapahirapan sa kanyang sarili. Dahan-dahang inilapit niya ang kamay sa kamay ni Aling Luming. Hindi mo kailangang tiisin ang lahat mag-isa, Luming. Nandito ako para sa iyo, hindi bilang amo lamang, kundi bilang tao na nagmamalasakit sa iyo. Ang buhay mo at ng anak mo ay mahalaga, at karapat-dapat kayong makatanggap ng tulong. Sa unang pagkakataon, bumuhos ang mga luha ni Aling Luming. Ang bigat na matagal niyang tiniis ay unti-unting naibuhos sa taong hindi niya inasahan na makakaunawa at makakatulong. Ang bawat salita ni Don Rafael ay puno ng empatya at kababaang loob, hindi ng kayabangan o kapangyarihan. Ipinakita ni Aling Luming ang mga resibo ng ospital, ang mga sulat ng doktor, at ang mga paunang gastos na hindi niya kayang bayaran. Sa bawat detalye, ramdam ni Don Rafael ang lalim ng pagsasakripisyo ng kasambahay. Hindi lamang siya nagtrabaho para sa pamilya ni Don Rafael, siya rin ay nagtrabaho para sa anak niya, para sa isang buhay na tahimik ngunit puno ng paghihirap. Luming, hindi mo kailangang magsakripisyo ng ganito ng mag-isa, wika ni Don Rafael, may luha sa kanyang mga mata. Hayaan mong tulungan kita. Hindi mo kailangang mahiya o matakot. Ang yaman ko hindi lamang para sa akin. Para rin ito sa mga taong mahalaga sa akin at isa ka rito. Ang kasambahay ay tumigil sa kanyang pag-iyak at unti-unting ngumiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, ngunit ramdam niya na may mga bagay na kailangang harapin at ayusin, mga bagay na matagal niyang tinatago, ngunit ngayon ay makakamtan niya ang tulong at suporta na hindi niya inaasahan.
Sa pagtatapos ng araw, naglakad silang magkasama pauwi. Ang mansyon na dati tahimik at malamig ay ngayon puno ng bagong enerhiya, isang enerhiya ng pag-unawa, empatya, at malasakit. Ang lihim at struggles ni Aling Luming ay unti-unting nabunyag, at si Don Rafael ay hindi lamang natuto tungkol sa kanyang kasambahay, kundi natutunan din niya ang kahalagahan ng tunay na pagmamalasakit, hindi bilang amo, kundi bilang isang tao na handang umunawa, magpatawad at tumulong. Ang umaga ay tahimik sa mansyon, ngunit sa loob ni Don Rafael, may bagyong nagaganap, hindi ng galit, kundi ng damdaming matagal niyang hindi naramdaman, habag, pangamba at determinasyon. Habang nakaupo sa kanyang opisina, iniisip niya ang bawat detalye na ipinakita ni Aling Luming. Ang mga resibo, mga sulat ng doktor, at ang bawat maliit na sakripisyo ay bumabalik sa kanyang isip, tila paulit-ulit na nagpapaalala na hindi sapat ang yaman niya kung hindi ito gagamitin para sa kabutihan ng ibang tao. Naglakad siya sa veranda, pinagmamasdan ang malawak na hardin. Ang mga bulaklak ay tila mas maliwanag sa liwanag ng araw, ngunit ang kanyang damdamin ay puno ng bigat. Paano ko siya matutulungan nang hindi niya maramdaman na siya ay nabibigatan sa akin? Tanong niya sa sarili. Hindi niya gusto na ang kanyang aksyon ay maging dahilan ng hiya o galit kay Aling Luming. Nais niya itong tulungan ng may respeto at malasakit. Nagdesisyon si Don Rafael na simulan ang aksyon sa pinakaprioridad, ang kalagayan ng anak ni Aling Luming. Agad niyang tinawagan ang ospital kung saan nakatala ang bata at pinag-usapan ang lahat ng kinakailangang hakbang, mula sa mga bayarin, gamot at espesyal na check-up. Nakipag-usap din siya sa mga doktor at social worker upang matiyak na hindi lamang pansamantala ang tulong, kundi may pangmatagalang solusyon sa kalusugan ng bata. Samantala, dahan-dahang nilapitan niya si Aling Luming sa sala, kung saan tahimik itong nakaupo, hawak ang kamay ng kanyang anak na tila pagod na pagod sa sakit. Luming, wika ni Don Rafael, nasimulan ko na ang lahat para sa anak mo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa ospital, mga gamot o gastos. Nandito ako para sa inyo. Napatingin si Aling Luming sa kanya, ay halong lungkot at pasasalamat sa mga mata. Don Rafael, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan, wika niya, may bahagyang pagluha sa tinig. Hindi ko po kayo karapat-dapat sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin. Ngumiti si Don Rafael, dahan-dahang inilapat ang kamay niya sa balikat ni Aling Luming. Luming, hindi mo kailangang sabihin iyon. Ang ginawa ko ay dahil mahalaga kayo sa akin, hindi bilang obligasyon, kundi dahil tao ka at may puso. Ang bawat sakripisyo mo ay nakita ko, at ngayon, handa akong tumulong upang hindi mo na kailanganin magtiis mag-isa. Habang nag-uusap sila, unti-unting bumuhos ang mga kwento ni Aling Luming, ang mga gabing nag-iisa siya sa ospital, ang mga pagkakataong nagbenta siya ng sariling gamit para makabili ng gamot para sa anak. At ang mga araw na siya ay nagtatrabaho ng husto sa bahay ng bilyonaryo upang matustusan ang lahat. Ang bawat kwento ay nagpapakita ng tibay, katatagan, at sakripisyo ng isang taong tahimik, ngunit puno ng pagmamahal sa pamilya. Si Don Rafael ay nakinig ng buong puso. Ramdam niya ang bigat ng damdamin, ang pagkadurog ng puso, ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang pangangailangan ng aksyon. Hindi sapat ang pakikiramay lamang, kailangan niyang gumawa ng konkretong hakbang. Nagdesisyon siyang hindi lamang tulungan ang kasambahay at anak nito, kundi pati ang buong buhay ni Aling Luming, mula sa edukasyon ng anak, kalagayan sa kalusugan, hanggang sa pagpapagaan ng kanyang araw-araw na buhay. Sa araw na iyon, pinuntahan ni Don Rafael ang isang financial advisor at pinlano ang isang maayos na sistema para sa suporta ni Aling Luming. Hindi niya nais na ito ay nakadepende sa isang biglaang desisyon lamang, nais niyang may pangmatagalang plano. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang damdaming iba sa kayamanan, isang damdaming tinatawag na malasakit, isang damdaming humahawak sa puso ng isang tao nang may empatya at kababaang loob. Balik sa mansyon, habang kasama niya si Aling Luming at ang anak nito, napansin niya ang pagbabago sa mukha ng kasambahay. Hindi na ito ang babae na tahimik, may bigat ng problema sa mata. Ngayon, may liwanag, kahit maliit, na nagmumula sa pag-asa. Ang bawat ngiti, bawat salita, ay nagpapakita na may puwang para sa pagbabago, at may tao na tunay na handang tumulong ng walang pag-iimbot. Sa pagtatapos ng araw, naupo si Don Rafael sa veranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ramdam niya ang katahimikan ng mansyon, ngunit hindi na ito ang tahimik na walang buhay na lugar, ito ay puno ng damdamin, malasakit, at bagong simula.
Alam niya na hindi lamang niya binago ang buhay ni Aling Luming, kundi pati ang sarili niya. Natutunan niya na ang yaman ay walang halaga kung hindi ito ginagamit para sa kabutihan ng kapwa. Ang araw ay sumikat ng may kaaya-ayang liwanag sa mansyon, at ramdam ni Don Rafael ang kakaibang katahimikan, hindi ang tahimik na katahimikan ng yaman, kundi ang katahimikang puno ng pag-asa at bagong simula. Ang mga bulaklak sa hardin ay tila mas maliwanag sa sinag ng araw, at ang hangin ay may dalang bagong enerhiya. Si Aling Luming, na dati tahimik at may bigat sa mukha, ngayon ay dahan-dahang ngumiti. Ang mga mata niya ay mailiwanag ng bagong pag-asa, isang liwanag na dulot hindi lamang ng tulong ni Don Rafael, kundi ng katotohanang may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Don Rafael, wika ni Aling Luming habang nag-aayos ng maliit na mesa sa kusina, hindi ko po alam kung paano ko ipapahayag ang pasasalamat ko. Hindi ko po inasahan na may ganoong tao sa mundo. Ngumiti si Don Rafael, dahan-dahang inilapit ang kamay niya sa balikat ni Aling Luming. Luming, hindi mo kailangang pasalamatan ako. Ang ginawa ko ay dahil mahalaga kayo sa akin. Ang anak mo, ikaw, at ang bawat sakripisyo mo, karapat-dapat kayo sa tulong at pagmamahal. Sa mga susunod na araw, unti-unting nagbago ang buhay ni Aling Luming. Ang anak niya ay nakatanggap ng regular na check-up at gamot, at ang kanyang kalusugan ay dahan-dahang bumubuti. Ang mga pangangailangan sa ospital ay natugunan ng maayos, at ramdam ni Aling Luming ang kaibahan, isang buhay na hindi na kailangan punuin ng takot at pangamba. Hindi lamang ang kalusugan ng anak ang nagbago, nagkaroon din ng pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ni Aling Luming. Hindi na niya kailangang magtiis mag-isa sa bawat gastusin at problema. Si Don Rafael, sa pamamagitan ng maingat at mahinahong paraan, ay tinulungan siya ng may respeto at malasakit, walang pang-intriga, walang pagmamataas. Ang bawat araw ay puno ng mga simpleng kwento ng pagtutulungan, pag-unawa at pagkakaibigan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, napansin ni Don Rafael ang isang bagay. Ang dating tahimik na kasambahay ay nagsimulang magsalita ng mas malaya, nagkukwento tungkol sa kanyang buhay, sa mga pangarap at sa mga takot na matagal niyang tinatago. Ramdam ni Don Rafael ang lalim ng tiwala na ibinibigay sa kanya, isang tiwala na hindi basta-basta nabibigay, at isang bagay na hindi niya inaasahan, ngunit lubos niyang pinahahalagahan. Aling Luming, wika niya habang nakaupo sa isang bench sa ilalim ng punong namumunga, alam mo ba, sa dami ng taong nakapaligid sa akin, ikaw lang ang nakapagpakita ng tunay na kabutihan at dedikasyon. Ang bawat sakripisyo mo ay hindi lang nakatulong sa akin, kundi nakatulong rin sa akin na mas maintindihan ang buhay. Napangiti si Aling Luming, may bahagyang luha sa mata. Don Rafael, hindi ko po inasahan na maramdaman ko ang ganitong suporta. Parang nabigyan ako ng bagong lakas at pag-asa. Salamat po. Habang lumilipas ang mga araw, ang mansyon na dati tahimik at puno ng kayamanan, ngunit walang emosyon ay unti-unting nagiging tahanan. Ang bawat kwento, bawat pagtawa, at bawat simpleng gawain ay nagpapakita ng pagbabago. Isang pagbabago hindi lamang sa buhay ni Aling Luming, kundi pati sa puso ni Don Rafael. Ang bilyonaryo ay natutunan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang magbigay ng malasakit at pagmamahal sa iba. Sa isang gabi, habang nagtatapos ang araw at ang buwan ay dahan-dahang sumisilip sa hardin, nag-usap sila tungkol sa mga pangarap at plano para sa hinaharap. Aling Luming, wika ni Don Rafael, nais kong hindi lang ang anak mo ang makakita ng magandang kinabukasan. Nais kong ikaw rin, sa bawat hakbang, ay maramdaman na may taong kasangga mo sa bawat laban ng buhay. Si Aling Luming ay napangiti at tumango. Ramdam niya ang tibay ng kamay ni Don Rafael sa kanyang balikat, isang simbolo ng suporta at malasakit. Ang mga salita ay higit pa sa simpleng pangako, ito ay isang pangakong maihalong empatya, respeto, at tunay na pagmamahal. Ang pagbabago sa kanilang relasyon ay unti-unting nagiging matibay. Hindi lamang ito tungkol sa amo at kasambahay, kundi sa dalawang taong natutunan ang kahalagahan ng pagtitiwala, respeto, at tunay na malasakit. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa at bagong simula. Isang linggo matapos ang pagbabagong naganap sa buhay ni Aling Luming at ng kanyang anak, ramdam ni Don Rafael na may kakaibang tensyon sa hangin ng mansyon. Hindi ito simpleng tensyon ng trabaho o pang-araw-araw na gawain. Ito ay tensyon na nagmumula sa damdamin, isang damdaming hindi nila lubos na maipaliwanag,
ngunit ramdam sa bawat kilos, bawat tingin, at bawat tahimik na sandali sa pagitan nila. Isang gabi, habang naglilinis ng kusina si Aling Luming, napansin ni Don Rafael na may mga luha sa mata nito. Lumapit siya ng maingat, hindi nagmamadali. Luming, ano ang nangyayari? Tanong niya, may bahagyang pag-aalala sa tinig. Napahinto si Aling Luming sa ginagawa, tumingin sa kanya at may bahagyang pag-aatubili. Don Rafael, hindi po ito tungkol sa tulong na ibinigay ninyo. Ito po ay tungkol sa akin at sa mga bagay na matagal ko nang tinatago. May mga pangarap po ako at hindi ko po alam kung paano ito makukuha ng hindi nakakasagasa sa inyo o sa inyong buhay. Ramdam ni Don Rafael ang bigat ng damdaming iyon. Ang babae na dati tahimik at tahimik sa kanyang mundo ay ngayon nagbabahagi ng emosyonal na katotohanan. Luming, huwag mong isipin na magiging sagabal ka sa akin. Ang mahalaga ay ikaw ay masaya at gusto kong maramdaman mo na may kasama ka sa bawat hakbang, wika niya. Ngunit sa kabila ng mga salita, ramdam ni Don Rafael ang sariling pangamba. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagtulong sa kasambahay ay magbubukas ng mas malalim na emosyon, isang damdamin na hindi niya pa naranasan sa loob ng maraming taon ng kayamanan at kapangyarihan. Ang bawat ngiti at bawat luha ni Aling Luming ay nagdudulot ng kakaibang tensyon sa puso niya, isang tensyon na maihalong pagmamahal, pag-aalala, at takot na masaktan. Lumipas ang ilang araw at napansin niya ang pagbabago sa pag-ugali ni Aling Luming. Minsan, tahimik, malalim ang iniisip, minsan, mabilis ang kilos, tila may binabalak. Pinili ni Don Rafael na hindi pilitin ang sagot, ngunit patuloy niyang pinagmamasdan ang kasambahay, sinusubukang maunawaan ang bawat kilos at salita. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, nagdesisyon si Aling Luming na ibahagi ang tunay na problema. Don Rafael, ang anak ko po ay may pangarap na makapag-aral sa lungsod at gusto ko po siyang tulungan pero ang pera po ay kulang. Hindi ko po kayang harapin ito mag-isa. At may mga bagay po ako sa aking nakaraan na hindi ko po kayang ipaliwanag pero nakakaapekto sa akin at sa anak ko. Ramdam ni Don Rafael ang bigat ng emosyon sa bawat salita. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagkawala at muling pagbabalik ni Aling Luming ay magbubukas ng mas malalim na emosyonal na hamon. Isang hamon na hindi lamang tungkol sa pera o tulong, kundi sa pagkilala sa sarili, pagtitiwala, at pakikipaglaban sa nakaraan. Luming, hindi mo kailangang harapin ito mag-isa, sabi niya, dahan-dahan, hayaan mong samahan kita. Ano man ang nakaraan o ang pangarap mo, nandito ako upang suportahan ka. Hindi bilang amo lamang, kundi bilang isang tao na handang umunawa at makinig. Ang mga salita ni Don Rafael ay tila nakapagbigay ng lakas kay Aling Luming. Ngunit alam nilang parehong may hamon na kailangan nilang harapin, ang emosyonal na pagkakaiba ng buhay, ang lipos ng tiwala, at ang pangangailangan na buuin muli ang tiwala sa isa't isa, habang unti-unting nakikilala ang mga nakatagong damdamin. Sa mga sumunod na araw, sinimulan nila ang mas malalim na pag-uusap, hindi lamang tungkol sa mga pangangailangan at problema, kundi tungkol sa kanilang damdamin, pangarap at takot. Ang bawat pag-uusap ay puno ng emosyon, bawat titig ay may kahulugan, at bawat sandali ay nagtatayo ng tulay sa pagitan ng kanilang mga puso. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, napag-usapan nila ang mga pangarap ni Aling Luming para sa kanyang anak at sa sarili. Don Rafael, natatakot po ako na baka hindi ko kayanin, wika niya, may luha sa mata. Luming, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na iyon, sagot niya, dahan-dahan. Ang bawat hakbang, bawat pangarap mo, sasamahan kita. Ang bawat tagumpay mo ay tagumpay din natin. Sa sandaling iyon, ramdam nila pareho ang pagbabagong nagaganap sa kanilang relasyon, isang relasyon na higit pa sa amo at kasambahay. Ito ay isang relasyon na puno ng tiwala, malasakit, at unti-unting pag-unawa sa damdamin ng bawat isa. Ang hamon ay hindi nagtatapos sa material na tulong, kundi sa pagkilala sa puso, sa damdamin, at sa mga lihim na matagal nang nakatago. Ang umaga ay tahimik, ngunit may kakaibang init sa hangin. Ramdam ni Don Rafael na ang araw na ito ay hindi katulad ng iba, isang araw na puno ng pagkakataon, emosyon, at katotohanan na matagal niyang hindi hinaharap. Si Aling Luming ay abala sa paghahanda para sa kanyang anak, ngunit ramdam niya rin ang pagbabago sa kanyang puso. Hindi na siya nag-iisa sa bawat hakbang. Ang tulong ni Don Rafael ay hindi lamang nakatulong sa pangangailangan ng anak, kundi nagbigay din ng lakas sa kanya upang harapin ang nakaraan at upang unti-unting yakapin ang hinaharap. Don Rafael,
Wika ni Aling Luming habang naghahanda ng mga gamit para sa anak, hindi ko po alam kung paano ko ipapakita ang pasasalamat ko. Ang ginawa ninyo ay higit pa sa inaasahan ko. Ngumiti si Don Rafael. Luming, hindi mo kailangang ipakita ang pasasalamat sa akin. Ang mahalaga ay alam mong may kasama ka sa bawat laban at may taong handang umunawa sa iyo at sa anak mo. Sa puntong iyon, naramdaman nilang pareho ang pagbabago sa kanilang relasyon. Ang dating distansya ng amo at kasambahay ay napalitan ng pagtitiwala, malasakit at respeto. Ang bawat salitang binibitawan ay may dalang kahulugan at ang bawat kilos ay nagpapakita ng tunay na damdamin, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamalasakit at pag-unawa. Lumapit si Don Rafael kay Aling Luming at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Luming, simula ngayon, hindi mo kailangang tiisin ang lahat mag-isa. Ang bawat pangarap mo at ng anak mo ay magiging bahagi rin ng aking mundo. Hindi mo kailangang mag-alala sa pera, sa ospital, o sa bawat maliit na problema. Nandito ako para sa inyo. Napangiti si Aling Luming, at sa unang pagkakataon, ramdam niya na may tao na tunay na handang umunawa at makinig, isang tao na hindi lamang amo, kundi kasama sa bawat hakbang ng buhay niya. Ang mga luhang matagal niyang tinatago ay unti-unting bumuhos, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pagbuhos ng puso sa isang taong handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Samantala, ang anak ni Aling Luming ay naglalaro sa hardin, puno ng saya at kaligayahan. Ang kalusugan ng bata ay unti-unting bumubuti, at ramdam ang pagmamahal at suporta mula sa dalawang taong pinagmamalasakitan siya. Ang bawat tawa at halakhak ng bata ay nagdadala ng liwanag sa mansyon, at sa puso ni Don Rafael, ramdam niya ang tunay na halaga ng tulong, malasakit at pagkakaibigan. Sa hapon, habang magkasama sila sa veranda, tiningnan ni Don Rafael ang malawak na hardin at ang bahay na dati tahimik at malamig. Luming, ang mansyon na ito ay hindi lamang bahay. Ngayon, ito ay tahanan ng pag-asa, pagmamahal at bagong simula. Ang bawat araw ay may dalang pagkakataon na magbago, at ang bawat puso ay may puwang para sa malasakit at pagmamahal. Si Aling Luming ay tumango, may halong luha at ngiti sa mukha. Don Rafael, salamat po sa lahat. Hindi ko po inaasahan na ganito ang magiging buhay namin. Ang ginawa ninyo ay hindi lang nagbago sa buhay namin, kundi nagbago rin sa puso ko at sa aking pananaw sa mundo. Ang araw ay dahan-dahang lumubog, at sa bawat sandali ng katahimikan, ramdam nila pareho ang kapayapaan. Ang mga nakaraan ay hindi na hadlang, ang mga lihim ay unti-unting naibahagi, at ang bawat sakripisyo at emosyon ay napunan ng malasakit at pagkakaunawaan. Sa huling eksena, magkasama silang tatlong tao, si Don Rafael, si Aling Luming, at ang kanyang anak, nakatayo sa hardin, nakatingin sa paglubog ng araw. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa bagong simula, isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagtutulungan. Hindi na lamang ito kwento ng amo at kasambahay. Ito ay kwento ng pagtuklas ng tunay na kahulugan ng malasakit, pag-unawa at pagmamahal, isang kwento na nagpapaalala na ang yaman ng puso ay higit pa sa anumang materyal na bagay.